happens when the house becomes quiet? Kapag na-graduate na yung mga anak, kapag nagkatrabaho na, meron ng sariling pamilya, wala na yung mga laruan, lahat ng mga toys, wala na. Wala na yung gulo sa umaga kapag may pasok sa school, kapag maghahanap ng trabaho, mga nanliligaw sa bahay, wala na lahat. At ang naiwan na lang, kayo na lang mag-asawa at magtitiginan kayo sa mata at sasabihin nyo, it's just us now. Tayo na lang to. After years of marriage, after different stages of marriage, napagdaanan na ninyo ang lahat. Bagong kasal, wala pang anak, or young couple, merong maliit na supling, may maliit na baby, or probably middle-aged couple na merong teenager, or senior couple na meron ng adult children, hanggang sa empty nester na. Hanggang kayo na lang ang nasa isang bubong. Balik sa kayong dalawa na lang ulit. What happens? At bakit ang mga couples na tumatagal ng ganun still have the strength and the passion to say, I still love you. Mahal pa rin kita. Mula noon hanggang ngayon, ikaw pa rin. Friends, good day. My name is DR and I will be your host and welcome to Love Legacy. And itong bagong show natin ngayon will be talking about couples, married couples who are married for more than 35 years. Marami tayong mapupulot sa kanila. Marami tayong matututunan. Marami tayong inspiration. And we get to understand anong sikreto, anong recipe, di ba, sa ganitong klase ng relationship. And we invite you to journey with us in this first episode of Love Legacy. So, our guests today, our first guest today, they are married for 42 years, going to 43, akalain nyo yun, no? Going to 43 years, and they have 6 children. They have been they're a member of our community, Missionary Families of Christ, for 35 years. Take note, 1991 sila sumali sa community. December 1991. Ako pinanganak September 1991. 3 months old pa lang ako nung sumali sila sa community. They are servant leaders of our community. Help me welcome our guests, our first guests for our first episode noon, ngayon at magpakailanman. Help me welcome our guests, Tito Narsing and Tita Lori Eguia. Woohoo! Palakpakan! Ayun. Yan, Tito, gamitin niyo yung mic niyo. Ayan. Hi. Kamusta po kayo, Tito Narsing, Tita Lori? Okay naman kami. Yeah. Tito, kamusta ka? So, okay naman. So far, so good. Ayun, ayos. So far, so good. 35 years in the community, going 43 married. Kailan nga po ang anniversary po ninyo? December din. December din. December 11. So ano pala, December 11. So ano pala tayo? Double celebration, no, sa anniversary, no, 35 years in community and 43 years married life, no. Yes. Well, tulad ng sinasabi ko kanina, many years of relationship, 35 years as a couple, 43 years as a couple. For some, para sa iba, para sa iba, mahirap ito. Para sa iba, this is a big adjustment. Kapag ang tagal na, kapag yung mga bata wala na sa bahay. Pero for some, like you, it is rediscovery. It is a new way to love one another. Actually, ang una kong tanong sa inyo po dalawa, paano po kayo nag-adjust sa sitwasyon ninyo sa bahay, sa isa't isa nung umalis na po ang inyong mga anak? Or maybe you could give a brief background, ano pong setting, sino na lang po ba ang kasama nyo sa bahay ngayon? So ngayon, kasama pa namin yung 2 babae na Ayun. so yung huli. So, 4 yung lalaki namin na nauna. So, ang unang umalis sa bahay is yung second namin. So, nung nagtatrabaho siya, nagpaalam siya, humanap na ng apartment. Apartment, Malapit bumukod sa na. work, bumukod. Oh. Sobrang naiiyak ako na aalis siya. Parang may tampo din ako na bakit aalis ka na kaagad? Mm.
So yun, yun yung initial feeling ko na sobrang lungkot ko talaga na, naku, unti-unti na silang Unti-unti na. mawawala. Opo, Oo. opo. Then nag-follow na yung second namin. Unti-unti, yung apat na lalaki, syempre may nag-asawa. Medyo hindi na ganun kasakit kasi parang gradually Nalampasan na eh, nung una. nakaka-adjust ka na. Oo. Opo. Pero nakakalungkot talaga din kahit Yes. marami sila na may naiiwan pa. Pag Yes. maalis na isa, mabigat pa rin sa Yes, for sure. puso. Yeah, for sure nakakalungkot kasi sanay tayo na lagi mo sila gigising ka, kasama mo sila, 'di ba? Kakalampagin mo, oh, gising na. Ganyan. 'Di ba kayo, Tito Narsing, paano kayo nag-adjust na umalis na yung apat na boys? Tama po ba? May 2 girls pa na kasama ninyo sa bahay ngayon. Paano ang Yeah. sistema niyo diyan? Katulad yung sabi nga ni Lori, because of hindi naman yung apat kasi hindi naman biglang nag-aalisan lahat ng sabay-sabay. Mm-mm. So gradual. Mm-mm. Yung si Christian, yung pangalawa, and then sumunod yung kuya nila, and then nag-asawa yung dalawa, si Julius, si Michael. Ibig sabihin, unti-unti. And then hanggang sa yun nga, yung dalawa na lang naiwan sa amin. But ang ang malungkot is pagka halimbawa katulad ako as a father, di ba? Parang na, yung nami-miss ko ba yung sa kagaling kuya, Ah. yan. Anong oras yung bating kagabi, anong oras kayo umuwi, yung mga ganon. Yes. So yun yung nami-miss. Kaya kung misa kahit malayo sila, kumusta Diyan na ka kayo? pa rin, ah. Nandun pa rin. Bumabalik pa rin. At least hindi nawawala yung pong gano'n. Yes. Pero ang tanong ko actually, since kasi syempre gradual ano po, no, unti-unti hanggang sa apat na pala yung yung umalis sa inyong poder sa tahanan ninyo. Kamusta po yung yung naging buhay doon? Kasi yung pong season na graduate na lahat ng mga anak. Tama po ba? Wala nang pinaaral, di ba? Graduate na rin po kayo, di ba? So, yung season na may trabaho na lahat, graduate na, yung apat, nakaalis na. Actually, ang tanong ko is, paano nyo, ano pong feeling? Nag-enjoy po ba kayo na yes, sa wakas, di ba? Nakagraan na mapag-aaral, graduate na rin ako, kaya na namin gawin kahit ano. Nag-enjoy po ba kayo? Or medyo ba, sabi nga ni Tita Lori, medyo masakit, medyo nakakapanibago? Ano pong situation niyo noon? Hindi nag-enjoy. Hindi Natuwa nag-enjoy. lang dahil unti-unti sa awa ng Diyos nakakaraos na nakaka-graduate, nagkakatrabaho. Pero yung mawala sila sa feeling namin, siguro Filipino culture yun eh. Na Opo, gusto mo isang sama-sama pamilya pa rin eh. kayo Opo, palagi. opo. So hindi yung natuwa ako na nawala sila. Oh, kayo Tito, ano pong experience nyo? Sa akin kasi, siyempre, yun nga, na graduate na. So, happy ka. Kasi medyo Sa wakas. sa wakas, di ba? Kasi nabawasan na yung gastusin. yun yung common denominator. Aralin, no? But, siyempre, yung mga bata kasi, yung bonding ba? Yes, yes. Kasi sa akin kasi sa kami sa mga lalaki talagang yun yung pinorsige ko na kami close. Close. Hindi sila mahihiya sa akin. Yun yung gano'n. Kaya siyempre laging andun yung pagtatanong kumusta, ano pang ginagawa nyo, kumusta na kayo. Laging andun. Siyempre yung communication ba, pangungumusta laging Opo. hindi nawawala. Opo, Oo. opo. Noong pong na-realize nyo na talagang kayo na lang talaga to, meron po bang nagbago sa dynamics ninyo? Sabi nga ni Tito Nasing kanina, wala nang pag-aaral. So, kunyari, yung mga morning ninyo, pag umaga, wala na sila. May mga nagbago po ba? Magsisimba, kapag a-attend po ng MFC activity. Di ba? Ano po mga nagbago sa daily routine po ninyo? Oo, doon sa pag-attend ng activities, noong maliliit pa sila, no? So, nag-umpisa naman sila sa kids eh. Ayan. So, wala naman kaming sasakyan. So, isa-isa mo silang isasakay sa jeep, puno agad yung isang gilid. Kasi Kota agad yung sila, driver. kami dalawa, oo. Tapos sa simbahan, puno agad yung pew. Yung isang pew. Oo. So,
sa puso namin bilang magulang, parang ang saya-saya namin kahit Mm. ang hirap nilang akayin isa-isa bago mo pa sila mabihisan. Mm. Bilis, ganyan-ganyan. Bilis maligo, bilis magbihis. Namimiss namin yon. Ayun ang And nakakamiss. ngayon parang na-overcome ko na yun eh. Yung Yes. sisilip ka sa kwarto, Opo, wow. mawala na sila. Grabe, may So, ganun. oo, since noon naka-double deck sila eh, kasi Opo. 'di ba marami. Wala na yung double deck na pamigay na Napamigay namin na. yun. Oo. Sayang, hingin ko sana. Oo. So, yun yung mga nami-miss. Oo. Pero syempre, kailangan mo naman ding mag-adjust na Opo. dahil yun naman talaga reality ng buhay. Opo, So opo. yun, we just see to it na yung may banding din kami kahit Opo, papaano in kahit a year. papaano. Oo, Yeah. Sabi nga kita-kita. tita, sabi nga ni Tito kahit paminsan-minsan nagchat-chat pa rin, nagte-text pa rin eh. 'Di ba Oo. kayo Tito, paano niyo na-overcome yun na wala na yung mga bata? Anong nagbago po sa buhay ninyo, sa routine ninyo? Ito. Yung sinasabi ni Lori na yung paglabas namin, yung sama-sama together, yun yung kasi nung maliliit yun hanggang sa lumaki. Opo. Di ba? Ibig sabihin, ngayon, at kami na lang kung minsan dalawa, yung dalawang babae naman na ando doon sa bahay, kung minsan may 2 days, 2 nights, 3 nights na wala, Wala. yung mga gano'n. So, pagka kami na lang dalawa at breakfast, nagtitinginan Yeah. lang kami. Anong kakainin mo? Si Tita Lori, walang chine-check sa akin kundi, ano naman yung kakainin mo? Bawal ba yan? Bawal. Bawal yan. so yung gano'n. Kasi ngayon, full-time na sa bahay. Opo. Yun yung ako ang nag-a-adjust kasi lagi ako na-check dati. Wala ka na Oo. uhuli. Lagi ako nahuhuli. Tama po Dati, ba? Sabi ni Tita kanina, kaka-retire lang ng Tita. Tama po. Ayan. yes. Siyempre, Opo. yan, no, pagdating ng 7, 8, nasa Opo. office na. Ang Oh, aga hindi pa. ako Opo. naiiwan. Oo. Ako, anong kakainin ko dyan? Lahat yan, seafood sa akin. Yeah. Ano yung makita ko? Seafood yan. Seafood yan. Naghuhugis isda. Ngayon, andi dyan na, oops, Bawal. marami na bawal. No? Yun yung nagbago sa akin. Yan. Yan, totoo. Kidding aside, yan. Yes. Yun sa umaga namin, which, pag routine ko na kasi yun, pag ako na ang unang gumising, mag-iinit na ako ng kape. Yan yung aking kuhan. Bubrod na ako. Pareho po tayo. So yun yung routine na yun. Every morning yun. Pagka siya bumangon na, ang tatanong niya, naglaga ka na ba ng saging? Oh, yeah. Ayan. Saging or kamote. Saging or kamote na may kasamang itlog. Hindi nawawala talaga yan. Hindi Kamote, nawawala hindi yan. nawawala. Every morning yon. Kaya, pagka kami kumakain at nakaharap na sa lamesa, sasabihin niya, sisitahin ako. Sabi ko, wag mo na akong awayin. Ayan. Tayo na lang dalawa ito eh. Yung mga gano'n. Huwag mo na akong sitahin. Tayo na lang dalawa ito. Yung mga gano'n yung mga biro ko sa Yeah. kanya. Ang ganda nung sinasabi niyo, Tito Narsing, Tito Lori, na tayong dalawa na lang ito. No. No? At the end of the day, no? Kayong dalawa na lang ito. Yes. Habang nagkikwentuhan po tayo ngayon, ang naiisip ko ay yung mga magulang po eh. Kasi ano na rin sila eh, past beyond 16 na rin sila eh. And darating sa time na talagang silang dalawa na lang din. Kayong dalawa na lang din po ngayon, di ba? And kasi hindi natin maiisip, hindi natin maiiwasang isipin that during the early years of your marriage, ang mundo posibleng umikot sa mga anak eh. Yes. Di ba? Kita sa mga papaaralin, anong career nito, anong future, lalo napatawag pa sa office, di ba? O kaya paano dadalhin sa community, di ba? Yayakaan sa community. Pero pag nawala na po sila, may sarili ng pamilya, sabi nga ni Tito, bumukod na. Yung mag-asawa na lang ulit eh. Back to basic na lang po ulit kayong dalawa. Which leads me to my second question. My second question is this. Paano po kayo nag-cope up doon sa pagbabago na halos kayong dalawa na lang yung magkasama? Paano po kayo paano nyo po na-realize nung na-realize nyo na tayo na lang to, paano nag-move on ang inyong buhay? Kumaga, ano po ang ginawa ninyo? Since si nursing naman, yan eh, number 1 yan, buhay niyan, community. No? Amen. So, kumbaga, adjusted ako na laging wala siya sa bahay. Opo.
Pero ngayon na ako ay nasa bahay na, tuwing aalis siya, lagi ko na siyang tatanungin, "Anong oras ka ba babalik?" Oh, So tatawa lang siya. Hindi pa nga lang ako nakakalabas ng pinto, pinapabalik mo na lang ako. parang bagong kasal. Oo, so gano'n. Tapos 'pag medyo ako kasi yung mahilig mag-text sa kanya, mga musta, "O nasaan ka na? Dumating ka na ba sa office?" So nagiging gano'n ngayon yung buhay namin, eh, do'n siya ngayon nag-e-evolve. Mm. Kasi nga wala na yung mga bata, ta's yung dalawa naming babae busy naman din sila sa Sa kanilang work. gawain. Opo. Yun, siguro pero bago ako nag-retire fully, winarningan ko na sila, eh. Ayan. Oh, nasa bahay na ako, so mag-ready na kayo kung ano yung mga sisitahin ko sa inyo, Ayan. ganyan. So may mga gano'n na. So, tsaka ngayon, medyo nakakasama-sama na ako sa kanya. Siguro nag-uumpisa na akong Sa mission, sa tita, mission. nakakasama So, na. nakakasama na Oo. ako sa kanya. It's just that na nagmahal na yung mga Mga ticket. So, airfare, opo. so medyo iisipin pa yon kung sasama ba o hindi. At saka nasasamahan ko na siya sa check-up, sa laboratory. Ayan. So, Parang kanina. Di ba? oo, minsan mag-isa lang siya dati, eh. O Opo. kaya sasamahan ng anak ko. Pero ngayon ako na yung sumasama sa kanya. Opo. Maganda yung may kasama. Ayan. Kaya lang lagi kang na-check. Lagi ka may check up. Pero kayo, Tito, sanay kayo. Siyempre, Tito Narsing is a full-time worker, full-time missionary of our community. Tito, sanay kayo before, di ba, na talagang laging Yeah. kayo mag-isa, mission, di ba? Pero ngayon po, anong feeling na sa wakas, sama ko na si Tita Lori most of the Yeah. time, di ba? At least happy ako kasi yung missionary couple Opo. mangyayari na Ang sa galing, akin. ang galing. Diba? Opo. Kasi, kumbaga, yung mga bata kasi from sa maliliit yan, Opo. namulat na sa community. Opo. During that time, kasi ang sinasabi ko sa kanila, at saka kay Lori, even in my other engagement sa mga talks, sasabi ko, the best legacy na pwede kong ibigay sa aking mga anak is the basic foundation of a Christian faith, which is nakuha ko yan sa community. Napakaganda po Diba? nun. So, ibig sabihin, noon kasi para makapag-serve lang kami, iniiwan namin sa mga kapitbahay yung bata para magbantay. Yung mga ganon. Sinasabit lang, kasabihan nga sa akin, sabit mo lang sa hanger yan. Hanger. Okay na. Pagbalik natin yan, andyan pa rin yan. Kasi, yun yung talagang pinus na, yun talaga yung ginagawa namin. Yes, yes. Kasi nung hindi pa siya retired, kasi chemist ako eh. Chemist. Kay Mrs. Umaasa. Kay Mrs. Umaasa. Kaya noon, Shout out po sa mga chemist. sa mga chemist dyan. Kasi, syempre, siya yung maganda yung trabaho. Opo. Kumbaga, siya yung nagpo-provide. Alam mo naman tayo, as a missionary, Opo. di ba? Pag may nagpalibre, tuwan-tuwa ka. Amen. Diba? Kumbaga, ganung buhay. But, which is, doon tayo masaya, Yes. nakapag-serve sa Yes. community, nakakapag-serve sa iba. And then, yun yung kuwang ko yun yung doon umiikot yung aking buhay. Kaya kung minsan, sabi ko nga, pag nasa mission area, mabuti sana kung 2 araw, 3 araw. Kung pag-mission kasi ako, kung minsan, 1 buwan. Isang buwan. Walang uwi. Walang uwihan, diba, ganun. So, ibig sabihin, yung obligasyon parang naiiwan kay Lori. Yes. Opo. Ngayon, na andiyan na siya, Mm-mm. sabi ko nga kanina, yung magagawa ko na sa missionary ko po. As Diba? missionary. Kasi Yeah. 2 na kami. Yes, Kasi yes. fully retired na siya. Ganda, Tito Narsing, nung sinasabi ninyo kasi you as a missionary and Tita, of course, the wife of a missionary, ang una ninyong mission ay ang inyong pamilya. Yes. Ang ganda ng sinasabi ni Tito Narsing kasi yung to make sure no, na ang aking pamilya, kahit wala sila sa bahay, nasa Panginoon sila. To make sure, to make that happen, bata pa lang sila, nilagay na namin sila sa community. Bata pa lang sila, nilapit na namin sila sa simbahan, sa Panginoon na ngayon, wala na sila sa poder ninyo. You are sure in your heart, in your mind that they are doing the right thing because you started it right. Sinimulan po ninyo ng mabuti. Because ang una nyong mission ay ang inyong pamilya. And Yes. now,
posible na, kaya na tuloy ang missionary couple at mas kayang magpunta sa Yes. mas maraming lugar, no? Yes. Doing mission. Amen. Thank you po dyan. And pagdating po naman dyan, since kayo na po lang dalawa, ang actually curious ako, paano kayo nagsispend time together? Kunyari, nagde-date ba kayo? Nanonood pa ba kayo sine? O pag senior, libre sine, di ba? May discount. Paano pong dynamics nyo pag kayong dalawa? Nagde-date pa ba? May mga movie pa ba? Nagko-concert ba kayo? Di ko alam, paano po ang dynamics ninyo? Sa ngayon, nakaka-retire ko nga lang. So, nag-a-adjust pa kami. Opo. So, sinabi ko na sa kanya na hindi pa kami nanood as senior eh. Oh, Kasi hindi nga, di ba, pa. kasi may specific dates na pwede. Yes. Monday and Tuesday ata. Siyempre may pasok, so hindi. So nasama na yun sa plano namin na mag-movie date na kami. Opo. Monday po kayo, may time pa. So yun, isa yun sa plano namin. Tapos, kwentuhang matatanda na kami eh. Ayan. Oo. Ano po ba mga kwentuhang matatanda? Minsan pag gising namin sa umaga, kunyari may naramdaman akong masakit, eh di ba alam naman ng lahat na may health condition si Opo. Mercy. Nursing, Which opo. is alam naman natin na it is terminal. So So, minsan sasabihin ko sa kanya, naku, mukha atang mas mauuna pa ako sa iyo. Opo. Sabi ko nang masakit. opo. So, ang sasagot naman niya, ano na nga yung sinasagot mo sa akin? Sabi ko, ako nga yung stage 4 cancer. mauna ka pa. Naku po. Pag Opo. ginagawa na lang namin katuwaan yung Opo, mga opo. ganong kwento. Opo. Yun, tapos yung nga, lagi ko na siyang check sa food ngayon. Ayan. May bantay na. At saka speaking of nung date, basta pag nagsimba kami dalawa, Opo. ayan, after may breakfast na yun sa umaga, Oo. bago kami umuwi ng bahay. So, ibig sabihin, yung mga ganon, mga maliliit na bagay, which is nagkakaroon ng value yung umaga namin. Kasi kung minsan Saturday nagmamas kami in the morning. So, yon. At saka parang regular na lang din na punta tayo sa mall. Ayan. Anytime, pwede magyaya, no? Yung mga ganon ba? Palamig tayo, wala tayo sa mall. Oo. Mga ganong maliliit na bagay. Ay, totoo Pero po. nagkakaroon ng pag nakita kasi ng mga bata, sasabihin nila, umalis sila ma. Kumain sa labas, yung mga ganon. Opo. So nakikita nila yun. At least na nakikita yung bang relationship. Yes, yes. Oo, kasi parang yung di ba may kasabihan, kung anong ginagawa ng matanda, ginagaya ng Yung bata. mga bata, Oo. opo. So parang ganon. Nawi-witness po nila ngayon Nawi-witness. sa inyo. Yes. And dahil po, sabi nyo nga tito, anytime, pwede na lumakad, anytime, pwede nang umalis, gumala, etc. No? Meron din po ba kayong parang mga plano na, retired ka na. No, ano tayo? Punta tayo sa ganito. May mga, kunyari, gusto nyo po ba mag-ibang bansa or gawin yung mga bagay na ganito, ganyan? No, na before, hindi ninyo nagagawa, pero ngayon, you have all the time na gagawa. Naiisip nyo po ba? Napaplano ninyo? Yeah, actually, ayan. Oo, na gusto namin. Ang dami naming gustong puntahan. Ayan. So, kailangan lang talagang, syempre, yung budget. Budget, of course. Oo, maghahanap ng murang ticket, ganyan. Pero sa ngayon, hindi muna kasi nga, biglang taas yung fare. Opo. So, syempre, may health condition pa siya. So, yun yung priority. Opo. Kaya, medyo hinay-hinay lang yung pagpaplano namin. Okay, yeah. Hindi hindi maiiwasan because syempre you want to go to where na hindi na nalimitahan kayo before kasi syempre may priority, mga bata. At ngayon, you have all the time in the world at pwede kang may mga sponsor ka, di ba? Shout out po sa mga mga anak sponsor. Kaya sabi ko sa kanya, this year, saan natin plano magpunta? Sabi ko, kasi may dalawa siyang kapatid sa London. Sabi, punta tayo London. Pwede. Nagmahal tayo pamasahe. Yung mga gano'n ba? Pero, kasi yung mga trips sa family, kumbaga yung bonding, kahit na sila may mga asawa na, Opo. mahilig siya mag-schedule. At si Julius naman ang tighanap ng murang flight, o mga ganito. Mga ganon. Kaya, basta within the year, Yes. ay talagang may bonding yung family. Yes, yes. Nakakatuwa kasi dito ang galing kasi kita na maintain niyo yung bond na
para sa lahat ng mga nanonood sa atin, especially those couples who are 35 years and above na married at malalaki na yung mga anak. Posible kasi na coming from what Tito Narsing and Tita Lori are sharing, coming from their experience, posible kasi po na malalaki na yung mga bata, bahala na kayo dyan, di ba? Parang, bahala na kayo. Pero with their story, meron pa rin leeway na parang, sige, you live your own life, but we never forget where we started. Yes. Magkakasama pa rin tayo, may bonding pa rin tayo, may family gathering pa rin tayo, nagbubook pa rin ng mga flight together. Yung pong family, being a family, sabi nga ni Tita, siguro ganun talaga pag Pilipino. No? That's dun yung sinimulan natin, dun yung kultura natin. And nakakatuwa kasi po, kahit na bilang mga magulang, kahit na wala na yung mga anak sa inyong poder, minimake sure nyo pa rin na alagaan sila, na nasa mabuti sila, na nakikita-kita pa rin. At yung relationship nyo bilang mag-asawa ay nandoon pa rin, solid pa rin. Di ba, Tito? Siya sabi ko nga kay Tita Lori, yung pagiging magulang habang ikay nabubuhay, forever yan. Di ba? Napakaganda nun. As a parent, kailangan nakikita pa rin ng mga bata na andyan ka. Kasi yun yung panila eh. Yun yung pagiging pure as a parent. Di ba? Kaya yun yung gusto kong makita nila. Kasi sabi ko sa kanya, habang tayo dito tabubuhay, hindi mawawala yung ating obligasyon bilang isang magulang sa ating mga anak. Ang galing, ang galing. Yung iba kasi pwedeng nag-retire na sila, nag-retire na rin yung pagiging magulang. Pwede kasing ganun eh. Pero yung pagiging magulang, ang ganda, napakagandang napulot ko ngayon. Yung pagiging magulang, it's a lifetime Yes. commitment. Walang retirement pagdating sa pagiging magulang. Tsaka, syempre, hindi pa rin sila nawawala sa daily prayers namin. Ang ganda nun, Ganun Tita. talaga yun eh. Parang hindi mo pa maipapagdasal yung sarili mo, pero yung mga anak mo, lagi mo pa rin kasama sa prayers. Yes, Pati mga apo. Yes. Ganun. Amen. Marami pong salamat doon po sa point na yun na parents talagang forever ngayon, mga apo na apostolate na, no? Siguro may topic tayo dyan na apostolate. Siguro sa susunod na paano ba pag ang mga apostolado na, may mga nag-aalaga na ng apo. Pero sa inyo pong dalawa, since na kayong dalawa na lang going strong together after 43 years, siguro po, maybe you could share with us and to our audience, to our viewers, to our community, after all these years, how did you keep the friendship in your marriage? Paano po na at the end of the day talagang kayo pa rin, solid pa rin? Paano nyo po na napanatili yung pagkakaibigan? Paano nyo na-sustain yung samahan po ninyo after all these years? Baka pwede po kayo magbigay ng mga tips na pwede nating mapulot. Ikaw muna, sweet. Unang-una, dapat mahaba ang pasensya. Ayun! Oo, syempre, madaming differences. Opo. Pangalawa, syempre, pagmamahal Yes. doon. At pagdarasal. Amen. Kasi kung hindi mo pagdarasal yung mga differences nyo, hindi kayo magtatagal di ba? So, yun nga, parang choosing each other Wow! Gusto ko yun. despite the challenge. The challenges. Ang ganun, Tita. Choosing each other despite the challenges. Mahaba ang pasensya. Ano yung pangalawa? Pagmamahal at pagdarasal. Napakaganda nun. Patience, love, prayers, and deciding to choose each other despite of the circumstances. Di ba? Umulang bumagyo, gumuho man ang mundo. Para kanta yun na. Kayo, Tito Narsing, ano pong mga payo ninyo, tips ninyo pagdating sa Siguro dapat hindi mawala yung kilig. mawala yung... Mawala yung kilig. So, kinikilig pa pala kayo, Tito Narsing? Siyempre, dapat yun araw-araw. Yung siya yung mahilig mambola. Sasabihin ko nga, ang tanda-tanda na natin, matagal mo na akong nabola. Ayun pala yun. Dapat yun araw-araw. Yun yung ingredient ng pagmamahal ng long life relationship. Dapat ando doon lagi, di ba? Yes, Yung, yes. yung kilig, hindi Yes. pwedeng mawala yan. Siyempre, yung pagmumusta, di ba? Kaya, ang tawag ko lagi sa kanya, sweetheart. Ayan. Sweet. Ayun pala ang term of endearment po ninyo. Sweet ha? Si Tito Narsing na. Kayo, Tita, ano ang tawag? Tawag ko sa kanya, Paps. Pops, si Sweetheart at saka si Pops. Yun. Kaya kasi sabi ko sa kanya, huwag mo ko lagi papagalitan.
Di ba? Bakit? Kasi tayo na lang magkasama. Dalawa. Wala ka ng choice. Wala. Ito na talaga. Ito na yun. Ito na yung buhay natin. Opo. Kasi nakita rin naman namin sa mga magulang namin. Mm. Dumating yung nakita namin. Kasi Yeah. talaga sinalang din. Opo. Talagang papasyalan mo na lang. Bibigyan mo na lang ng atensyon. So in reality, yun. Yes. Yun yung salamin ng buhay. Yes. Na pinagbabasihan mo yung mga magulang natin. Yes. Ganun din malamang ang mangyayari sa And atin. yun din sa Which atin. is yun na yun. Yeah. And Yun- this is also a call to those young couples out there na we might be busy growing our family. Pero baka nakalimutan natin yung ating mga magulang also na Yes. bisibisitahin, Yeah. kumukamustahin, tawag-tawagan, ibubuk ng Correct. ticket. Di ba? Yeah. Kailangan nating tingnan yun. Opo. Kasi, kumbaga, yun yung the best experience, di ba? Yes. At saka yung ating mga magulang, ganun din nila tayo pinalaki. Kaya, Yes. sa mga young couples dyan, Yan. alagaan nyo ng gusto inyong mga anak because the best legacy na pwede nyong ibigay sa inyong mga anak is yung ating Christian faith. Amen. Amen. And I'd like to take off from that, no. The best legacy that we can give to our family is our Christian faith. And we praise and thank the Lord kasi si Tito Narsing, Tita Lori made sure that their family ay solid pagdating sa pananampalataya to the point that they even brought their family into the community. And now, yung mga pamilya nila ay may kanya-kanyang pamilya na din. Masaya sila, no? At ngayon po, kayong dalawa na lang, masaya pa rin, growing strong together, stronger together noon, ngayon, at magpakailanman, pasok sa episode 1, di ba? Di ba? Siguro po ito, question, no? Or one-liner. Hindi ko po to sinabi sa inyo. So, surprise to, ngayon lang to, no? Kumbaga, candid, no? After all these years, bakit siya pa rin ang pinipili mo? So, complete the sentence. Narsing, pinipili kita dahil blank. Tapos dito, Narsing, Lori, ikaw pa rin ang pinipili ko dahil blank. Sino gusto mauna? Tita Lori. Kailangan, eye to eye. Eye to eye. Sinurprise mo to. Hindi na paghandaan. Pinipili kita dahil alam ko ikaw ang ibinigay ng Panginoon sa akin. So, despite all the challenges in our relationships, in our married life, still I choose you dahil alam kong ikaw ang binigay ng Diyos sa akin. You are God's gift, Gigi, Yo. to me. Yun! Grabe naman. Parang kikis ka na dito. kayo mga Tita Narsing. Lori, pinipili kita. Hanggang ngayon, ikaw pa rin ang pinipili ko. Dahil. Yeah. Lori, alam mo naman na mahal kita. Kaya, Binabola na naman ikaw ako. yung akin. Binabola mo na naman ako. Kaya, hanggang noon, ngayon, at pagpakailanman, ikaw pa rin ang aking ipaglalaban sa Diyos at pag-ibig. Ayun. I love you. Yun, may I love you pa. Okay. Thank you po. Maraming salamat. Tito Narsing, Tita Lori. And may nagre-request po ng kiss dito sa audience. Ito yung kilig. Ayan na. Ayun na nga. Sinasabi ko. So lahat ng mga guest po dito, mag-ready na po kayo. Kailangan seal it with a kiss. No? Ang galing. Maraming salamat, Tito Narsing, Tita Lori. At sa pagtatapos, meron po ditong surprise sa inyo na ipapapanood. No? Ito, ipapa-play ko na lang dito. Okay, sige. So, papanoorin po natin. May message po dito sa inyo ang inyong anak na si Kuya Julius. Okay, wait lang ha. Surprise yan Okay, honoring daw. Ewan ko ba dito kay Joy sa kay Fyron, bakit ba kayo pa yung naging first episode ng MFC Couples na podcast? Siyempre, maraming salamat and I really honor you both sa pagpapalaki sa aming magkakapatid. Totoo, hindi biro na palakihin kaming 6. Una, nung mga maliliit pa kami, hindi namin maintindihan yung
pag sinasabi ni Ma na na ang favorite line niya, may intindihan nyo pag lumaki na kayo, pag nagkapamilya na kayo, pag sumusweldo na kayo, ganyan. So, noong una, nung mga malilit kami, di namin tumagets. Bakit may mga bagay na hindi pwede? At yung isa iba naman pwede. And ngayon lang di talaga ako to naintindihan na nitong, syempre, lumaki na kami. Maraming salamat po kasi dahil sa pagmamahal talaga. Ultimately, dahil naman sa pagmamahal nyo sa aming magkakapatid. Sa aming dalawa ni Joy, ramdam na ramdam din namin yun. Kung merong mga tao na matindi talaga sa pagmamahal, syempre kayo yun. And maraming salamat for everything. Kasi sa pagmamahal, sa pagtitiwala, at sa pananampalataya na binigay nyo sa amin dalawa. And hopefully that may the Lord continues to bless our family. Kayong dalawa, pwede na kayong mag-mission anywhere dahil retired na rin si Ma. And bigyan pa ng Diyos ang mas marami pang lakas para magpatuloy para sa mission, para sa Panginoon. And sasama na kami next time. Sabihan nyo lang kami agad para mabook namin yung schedule namin. So thank you, Ma and Pa. We love you. Missionary families. Amen. Ayun. Mas mahaba pa yung ano niya kaysa... Yeah, salamat po. Maraming salamat. Thank you, Kuya Julius, for your message and of course your honoring kay Tito Narsing and Tito Lori. Nakita naman natin. I guess, thank you because from Kuya Julius's sharing, you really raised your children well, ang inyong mga anak ng mabuti, ng maayos, and maraming naging blessing kasi ni-raise nyo sila po ng maayos at nilapit nyo sila sa Panginoon. At ngayon naman na kayong dalawa na lang, di ba? Together, no? Getting stronger and stronger together. It is also time for you to enjoy, time for you to get to know each other again, time for you to create new experiences again as husband and wife, as a couple, and sabi nga, to go on dates again. May mga sini pa tayo, tita, no? Na mga iubusin natin lahat yan every Monday, di ba? No? At lahat ng mga yan. And all because, di ba, your legacy as a couple doesn't just end with your children, but it continues, it goes beyond, di ba? At nagpapasalamat tayo sa Panginoon for giving us Tito Narsing and Tita Lori for your sharing sa bilang unang guest ng ating Love Legacy podcast. So maraming salamat. Maybe friends, no, maybe one of the beautiful truths of marriage is this, na marriage is, yes, it's about raising children. It's about raising your family. But also it's also about building a strong relationship to remain even after the children leave. Kahit na umalis na sila sa bahay, yung relasyon ninyong mag-asawa, nandoon pa rin. Because someday, one day, the house will be quiet. Tatahimik yung bahay. Mawawala na yung mga bata. At ang may iwan, kayo na lang dalawa. At sana, when that day comes, just like Tito Narsing and Tita Lori, you still get to say to each other, I still choose you. Pinipili pa rin kita. I still enjoy your company. At ikaw pa rin ang best friend ko. At parang kanina, sabi ni Tito Narsing, mahal pa rin kita. Yun naman talaga ang sinasabi ko. So once again, thank you for joining us in this first episode, Love Legacy, na ang title ng episode natin ay Noon, Ngayon, at Magpakailanman. Maraming salamat po. If this conversation touched you or inspired you or remind you of your parents or your children, share it with your spouse. Share it to them. And share it to a couple who truly inspires you na, uy, naalala kita, i-share ko sa'yo to. Uy, naalala ko yung pamilya mo, i-share ko sa'yo to. Naalala mo yung parents mo, share mo to sa kanila. Because love is not only measured by years, but it is measured by the friendship and love that survives them. Maraming salamat. Until next time, keep loving, keep choosing one another, and keep building your legacy. Once again, this is DR, your host, and I'll see you in the next one. God bless.